Tingob kita sa pagampo, no? Sa pagtugyan sa Ginoo, kaglabaw sa tanan sa iya nga pulong. Okay, so this time padayon ta sa aton nga series study. Magatindog ta please kag magapadulong kita sa aton Bible reading. Okay, mga bata, proceed kamo sa inyong nga teacher, please. All right, Proverbs 31 amo na ang aton nga text. All right. Nahanungod ini sa isa ka virtuous woman. Okay? Chapter 31, Book of Proverbs. Verse 17 to 24. Verses 17 to 24. Aton nga pagadunganan sa pagbasa palihog ang ini nga mga verses. Verse 17 until verse 24. Okay, ready? Read. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold to the distaff. She stretcheth out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. Okay, let's pray. Lord, salamat once again tonight. Hari kami, ginadala mo. Salamat, Lord, sa safe travel sa matag isa sa amon. Thank you, dear God, na karon may opportunity kami liwat matudluan, ma-remind, ma-encourage pagi si mong pulong. And help us na ma-adapt namon, Lord, ang virtue, ang attitude sa ini nga virtuous woman. Especially amon mga nanay. Thank you, good Lord, kag sa sinigagabi, amon ginahangyo ang Holy Spirit among mag-guide, magpa-insindi, kag mag-enlighten sa amon nga tunga. We ask your guidance, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. And you may be seated. Last week, aton gidiscuss ang ini nga topic, which is amo ang virtuous woman. Siya isa ka model, isa ka example mga abyan sa isa ka ideal nga nanay. No, isa ka ideal nga nanay, isa ka ideal nga babae, particularly nanay. So like I said, ano ang virtuous woman? Gitawag siya nga model, decent, no? Upright, righteous, moral. Amo nang busilingon sang tawag nga virtuous. Okay, verse number 10. Okay, verse number 10. Who can find a virtuous woman? Sino bala ang makakita sa isa ka virtuous woman, isa ka babae, nga good example. Kag sining sa Bible, for her price is far above rubies. Ang iya nga kantidad, ang iya nga bili, sobra pa sa malahalon nga bato nga ruby. No? Plural gani kay rubies, no? Nga rubies. Precious stone ini, no? Malahalon nga bato ang ruby. Ag in fact ginagamit na siya sa mga pendant kung ano pa, no? Accessory sa mga babae. So buot silingon, no? Ini nga kung may ara gali virtuous woman ang iya nga bili, ang iya equivalent mga abyan sobra pa sang ruby nga bato. No? Tama ka mahal, brat. Tama ka valuable. Okay? Amo na ang virtuous woman. Nang nga gitawag siyang virtuous, ano ang mga qualities? Ano ang characteristics ng isa ka virtuous woman? Okay? Now, like I said, nakita nato verse 13, ano siya? Ano ay quality number 1? Ano ang characteristics ng isa ka virtuous woman? She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. Ano siya makita naton? Ini nga babae, may ara siya material quality discernment. Anti siya maghimo sa isa ka bagay, gina-ensure niya
nga ang material siya gamiton, hindi dali ma-damage, hindi dali maguba, kundi quality. No? Ano gigamit yung materials? Flax and, ano siling sa verse 13? Wool. Wool and flax. Ang wool, balahibo sang karniro o tupa. Even until now, ginagamit gyapon ni nga materials. Ara pa ta? Sa Europe, kadto ka. Sa US, kadto ka. And even in the Middle East countries, kay livestock ang ilang ano tawag dito, Brad? Pangabuhian. Kung magdamol na ang bulbul sang bulbul man ang tawag, balahibo sa karniro, ginashare na nila. Ginashare nila, ginagupitan nila, daw ginakalbo bala nila. Tapos ginablets nila, ginalabhan na, ginablets, kag ang balahibo amo na ginahimo nila nga kanang pang winter jacket kay lamig man. Amo nang pinakadabis nga winter jacket, Brad. So, ano ni siya? Quality nga materials ang wool. Okay? So, ang ginagamit sa ini ka Bertus woman, wool. Kag siling pada, not only wool, flax. Kaning flax makuha na siya sa mga fibrous nga mga tanom. Like pinya, like abaka, kanang may mga fiber. So, hindi basta-basta nga obra ni, no? Gisituit sa isa ka Bertus woman nga quality gid ang gamito niya nga material. Siya isa ka nanay nga tawag bala, dapat kung may gamiton siya, kag ipagamit sa ibang nga tao, especially sa iyang family, she makes sure nga quality. No? Hindi lang siya basta-basta nga makahimo lang, makaprovide lang, basta lang may ara. No? Ini nga babae mauti. No? Wata ka ba no? Grabe nga proseso ning wall. O paano na siya tahion, paano na siya himuon nga tila, Brad? May pandikit pa siguro, anuhon na siya, sa ito nga panahon, way pa man machine nga advance nga, karon kadali na lang, no? Kung maghimo ka sang tila, kadali na lang, kay may mga machine na, pero sa ito, wala. So, medyo mabudlay, pero lantawa, ginutihan niya gid. So, kaya gitawag siyang virtuous woman, kay ini nga babae, meticuloso. Di bali madugayan, di bali na mabudlayan siya, but ang gusto niya, ang outcome, quality ang material. Quality ang product. No? So, subo karon na ang mga produkto, daw daga ang quality, Brad? Bakal ka sabon. Why na, ang sabon karon daw, magulang na lang sa 3 ka finger. Sadto ang Mr. Clean, perti kalapad, perti kalaba. Elementary pa ko, inang Mr. Clean, way pa ko na bata, daw may ara ng Mr. Clean mo, itong kalbo bla, gitawag siyang Mr. Clean. No? Na, Brad, elementary pa ko, amo na nang nakagisnan ko nga sabon. Ara na, Brad. Tapos itong blue whale, ambot subong ko, nara ko ng blue whale. Amo na ginagamit ni nanay ko, Brad, sa mga lampin sa ito, itong mga puti. Amo na siya. Tapos kung mapudpod, ginahimo na nga bula-bula ni lola ko, kag nanay ko. O, atong mga pudpod nga blue whale, kag himuon naman, i-recycle naman. Pero karon bakal ka, Brad. Ay, abaw. Mahal na, gagamay. Why na quality ang mga product subong? Kaya masyado na ba ginatawag commercialized na? Sadto ang bakal ka ng Brad, ang chewing gum, ringless, double mint, taas. Tapos kung ano kataas, amo man ang unod niya. Subong, ang wrapper, amo na kataas, pero ang unod, katunga lang. Ay, abaw. Grabe na gid karon. Ha? Hindi na quality. Pero ini ato makita nga babae is very particular. Ano pa? Lantawa, verse number 13 again. Verse 13, she which seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. What is that? Number 2, skilled hand. So ini nga babae, ang iya nga kamot maabtik, no? Ang iya nga kamot mga abyan skillful. Kay siya lang gahimo sang wool, siya lang gahimo sang flax. Way naghambal ang Bible nga ginpatahi niya o gipahimo niya, kundi siya mismo produkto sang iya nga kamot. Subot silingon ini nga babae skillful, kabalo siya magtahi, kabalo siya maghimo mga abyan. Okay, DIY, siya lang mga utod. No, kanami, that's why gitawag siya nga virtuous woman, not only material quality discernment. Ano pa? Ini nga babae, according sa verse 14, okay? Recap lang tagadali. She is like a merchant ships.
She bringeth her food from afar. Okay. Ano pa? Aton makita diri. Gina-care niya iya nga family. Verse 15. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household. Ano pa? Makita nato ang management and personal care of both family and employees. Kabalo siya ba magtatap, magatipan sa iyang pamilya kag iyang empleyado, household kag siling sa verse number 15, her maidens. Maidens nagarepresent na sa iyang mga tinao. O mga tinao niya, maybe sa uma, maybe upod sa panimalay, o sino pa. Mga babae, pagsambal mo maidens, mga timbang nga babae. So, gi-make sure niya nga di magutuman iya pamilya. Gi-make sure niya nga quality man ang food nga iya iserve. Siling diri sa verse number 15. She riseth also, temprano pa, aga pa, kagahon pa. Nagbugtaw na siya. Hello, amen? She riseth also while it is yet night. So, saludo ta sa mga nanay nga temprano pagabugtaw. Amen? Kagahon pa. Shout out sa mga nanay nga alas 4, gising na. Para sa ilang mga kabataan, lalo nag-eskwela. Ang nanay di kabatas magpaburaw-buraw na, kung may estudyante. Double time ang nanay, ang nanay, kulang sa tulog, pero temprano naman magbugtaw. For the sake lang, maatipan niya yung mga bata, ga-eskwela. Gi-make sure niya nga before mag-eskwela yung mga kabataan, makakaon. Gi-make sure na nga may balon ang bata. Way man kwarta balon, at least may balon nga kanon. Amo nang tuod nga nanay. Amen, mga nanay? Napakaon ba niyo bata niyo? Antes, o base na pagmirinda dito, ting panyaga, ang inyo bata, nagadilap-dilap lang kay damit sudan sa bata niya nga upod. Nagatulon-tulon na lang sa laway kay way gali siya balon. Kaluoy ban. So dapat ang tuon nga nanay, ang virtuous nanay, di bali na nga ulihi siya makakaon. Basta lang ang iya bata, masecure niya nga may pagkaon. Amen? Amo ni diri ang siling sa Bible, verse 15. Gabugtaw siya aga, and give it meat to her household. May pagkaon. Ang iya panimalay, and portion to her maidens. Hindi lang iya panimalay, kundi ang iya man nga mga tinawo, mga kabiyanan. And no wonder gitawag siya virtuous woman. Ano pa? Okay? Verse number 14. She is like the merchant ships, she bringeth her food from afar. Okay? Kag sa verse 15, ara man dira. Ano ito makita? Mga kabiyanan, may ara siya, expertise, culinary expertise. So kabalo siya. Siya mismo ang galuto, way niya ginapaluto, kundi siya mismo nagaluto. Okay? Kag siguro ini nga nanay, namin ni magluto. No? Namin siya magluto. Kay nagustuhan gid sa iya nga panimalay. So, sili pagani, laban sa mga karinderya karon, lutong nanay o luto ni Lola, lutong bahay. Nga nakuha na nga kapsyon. Kay paglutong bahay, pag nanay ang galuto, iba ang lasa. No? Pag siling lutong bahay, that means, ato ba lang, inang natural nga luto. Hindi nang artificial nga mga luto karon nga nagapalasa, sisunig na lang, artificial. Pero magsiling kang lutong bahay, katong mga sinadto pagid. No? Mga lula naton, mga nanay naton, nga biskan wala si suning, ganahan kagyapon magkaon. That's why mga abyan, ini siya, muli aton makita sa isa kananay. No? May ara siya culinary expertise. No? She cooks well. No? Namian magkaon iya nga panimalay kay kabalo siya. So dapat mga nanay, basic ang pagluto. Amen? At least, kahit mambanta hindi man expert, pero at least basic ba? Magsinig kag basic, o ano mang mga lutong bahay. Dapat lutong bahay, kabalo ka sina. At least paksiw, kabalo ka. Siya ro naman nanay ka, di ka kabalo magpaksiw. Kapigado naman si imo nga pagkananay ko na muna. Biskan bata gani, kabalo gani, ilo. Amen? Pero dapat ang isa kananay, di ta mag-stop dira sa basic. Kung pwede pa nato ni-improve, why not? No, kadami na karon, may YouTube karon, may damo na sa social media subong, may mga cookbook subong, nga pwede nato ni-improve. Pwede nato i-twist, mga kaabyanan.
ang pagkaon nga makasiling ang panimalay nimo, do baguhaw, do may twist haw. Oh, di ba? Ma-surprise. Oh, di ba? So dapat creative ang isa ka nanay. Lalo na mga bata subong kay budlay pakaunon sang gulay. So dapat ang nanay creative, dapat magkaroon siya idea paano ko ipasok man. Bata ko ay kakaon sang kalabasa, bata ko ay kakaon sang malunggay. Anong paagi ko sini? Oh. Di ba karon pwede mo na siya i-blend, pwede mo na siya i-blender. Butangan mo sang ibandra nga di halata sa bata nga ano gali, pero healthy food. Oh. Di ba? So dapat amo na ang nanay. Oh, amuning virtuous woman. Mga kabiyanan. Okay? Verse 16, ano pa? Verse 16, she considereth a field and buyeth it. Ano pa siya? Oh, naga-real estate broker. Oh. Hindi lang siya kabalo magluto, nagabaligya siya, nagabakal siya, sang lupa, sang lote, field, and buyeth it. Oh. So, buy and sell. Ano siya, tapos ibaligya naman niya. Oh. So, real estate ang tawag siya mga abyan. Nagahinti ka lupa. So, kini nga nanay, aton makita, mga kaabyanan, gitawag siya islasher. Islasher. Sa Hong Kong, budlay dito ang pangabuhi. Kung isa lang ang imo expertise, isa lang ang imo field, tapos, nag-fail mga abyan, magutuban ka. Kaya ang mga tao dito, gitawag islasher. Halimbawa, hairdresser ka. Okay, hairdresser ka. Tapos, pag hindi nagpatok ang hairdressing, mag-shift sila abyan sa housekeeping. Ibig sabihin, damo ka sang field, damo ka sang balaan nga trabaho. O kabalo ka magluto. Kung hindi man available nga work, so at least damo ka. Pinakadubo nimo nga expertise o skill, dapat 3 or 4. Na kay minimum nga 3. Kay at least may pilian ka. Ang tawag siya na mga slasher. So kini nga babae, gitawag siya mga abyan cook, real estate broker, mga abyan merchandiser, housewife, horticulture. Hello, ara pa ta? Hindi lang isa. Damo siya expertise, damo siya kung sa ibang pang term, damo siya talent, damo siya potential, damo siya balaan. That's why di siya magutuman kay damo siya field. So dapat ang isa ka nanay, amo man na, di ta dapat mag-stick lang sa isa lang balaan na to. Para if ever nga hindi siya mag-succeed o hindi siya available nga work, at least may option ka. Ara pa ta? Real estate. Ara pa, verse 16, Brad. New verse. She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hands, she planteth a vineyard. Nagbakal siya sa lupa, tapos anong sunod? Iya nga gintamnan sang mga tanom. Gihimo niya nga ubasan. Gihimo niya nga talamnan ka, Brad? Kanang grapes, ga-produce ang grapes, vineyard. Ano na siya? Ang tawag siya ng mga abyan, sa science, gitawag na siya horticulture. Ano ang horticulture? In ang science and arts of growing fruits and vegetables. Amen? Anong tawag siya, Brad? Husbandry and horticulture. Ina bang gardening ba? Inang naga-utilize ka sa lupa, naga-farming ka, nagapangtanom ka. Okay? Vegetables, kag flowers o mga fruit trees, husbandry. Husbandry, makonsider na siya livestock. Pwede na upod sa livestock. Kag horticulture, mga tanom. So, ini nga babae, hindi lang isa. Nagbakal siya lupa, wise siya, kay gitamnan niya, hindi lang nga nagbakal siya kag tiwangwang. Pagbakal niya, gitamnan niya dayon. So pag may tanom, may income. Pag may income, may supply ang pamilya. Amen? So very wise ini nga babae. So mo dapat ng nanay.
Actually, damo ta mga lupa abyan nga tiwangwang. Balaan mo sa Manila, biskan sa Manila lang, mga kondo, pwede sila katanom dito sa mga, ina ba lang, ang ibang tawag sila, leeks, pero sa aton dira, onion leaves, inang sibuyas, gadahon. Sa mga mineral water lang, butangan nila, bakal sila sang lupa abyan, nga kanang dira sa gabaligya sa mga nursery, tapos dalhon nila dito, tapos ibitay lang kung makita sang adlaw. Oh, nakahang lang, kay way man space. Gatanom sila hanging nga mga tawag sina, talong, hanging kamuti tops. Pwede na siya, kanang mineral nga galon. Sa balay, nag-try ko abyan, kanang dako nga mineral. Ibutangan ko sang katong basura namon nga nadunot na, gihaluan ko lupa, gibutang ko sa mineral bottle nga tong dako, galon. Tapos, nag-edit ko sang soldering gun. Tapos, gibuho-buho ko. Tapos, katong among gingulay nga kuan, tawag sila, kamuti tops, gintusok ko sa buho. Karon gipatong ko lang abyan, limpyo. Amo na diya, ginagunting ko na lang. Way, gakatay sa lupa, nakahang. Pwede gali, nakita ko lang mga abyan. Limpyo pa, kay way sa lupa. O ko lang sila, daw mga gasanga, dito. After mga isa ka bulan, abyan, kapila na ko nakagulay, guntingon ko naman, nag-amo na, guntingon ko naman. Kadamo din na makita mo, na nakahang lang, pwede gani mga abyan, mga string beans, pwede gani na makahang. Actually, damo ta area, pero ang problema sa ato, tamad lang ta. Hindi ta dapat magutuman. Pwede na tani ta nga, hindi ta magbakal gulay. Kung kita madiskarte lang ta. Kag kung kita kabalo lang kita mag-utilize sa area. Isabi di, na ta, tamad na ta, depende ta. Pulos palinggi, pastor, kada mo, magano ka pa, magpagabudlay-budlay ka pa dira, pastor, ka magtuwad-tuwad ka pa nakapanghilamon ka, gano. Mga abyan, magsalig ta sa palingki, kargado na spray. Way ka kabalo, gatingala ka lang nga man, gagulay man ko, pastor, pero nga may sakit. Hindi ka magkasakit nga, kahapon na gi-isprihan, karon gibaligya. Way man na pakialam ng gabaligya. Way man na sila, di man na concern kung pila ka adlaw na tong gi-isprihan nila. Importante, maka-income sila. Pizza, grabe ang spray siya na. Kay way ka harbison kung di ka mag-spray. Kay paborito mo na kaulod. Talong, sitaw, kamatis. Ina nga basic na. Ang gasagod sina, chemical spray. Dependenta dito, mga kabiyanan. Kaluoy kita. That's why, ini nga babae, gitawag sa virtuous model. Upright, nga aman, kabalo siya kung ano ang tama. Kag ano ang nami para sa iya nga pamilya. Amen? Gitanuman niya. Nagbakal siya lupa, tapos gitanuman niya sang mga tanom. Of course, nag-generate mga kabiyanan. May income, nakakaon pa ang iya nga pamilya. Okay? Husbandry and horticulture. Okay? Gardening. Okay? Biskan sa paso lang, pwede ta makatanom-tanom mga kabiyanan. Oo. So, dapat mga nanay, bisan ga board kita, bisan wala kita balay, pwede kita maka-garden diya sa palibot naton. No? Pwede na siya. Ano pa? Verse 17. Verse 17, she girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. Ano ini? Ini nga virtuous woman, ini nga babae, ini nga nanay, ano siya? Physically fit and healthy. Amen? Silang diri, she girded her loins with strength. Bakod. Persado nga babae. Basin gadaro pa ni. Garado pa ni nga babae ni. And strengtheneth her arms. Paano ka makahambal nga strengtheneth her arms kung sikli ka? Bot silingon ini nga babae, persado. No? Bot silingon ini nga babae, conscious sa siya nga health. Okay? Kabalo siya pag-atipan siya nga lawas. Kabalo siya kung ano ang bawal sa iyang lawas. That's why, persado nga babae.
May mga babae abyan nga, kung pahulagon mo daw, daig pang lalaki. No? May mga lantaw ka sa mga vlog kung kaisa, mga Chinese, babae ha, guwapa pa na, puti-puti, pero nagamasunri. Nagatakod sang tiles nga, perti ka dako, tapos i-amo lang na daw. Tapos, babae na. Babaeng babae, hindi ka tumboy-tumboy ha. Babae, gidyat, laba buhok. Pero paubraha, perdihon pang lalaki. Lalaki alang-alang, perti kalayo. Masunri ha. So, most likely, ini nga babae, amo man. Kaya gi-describe siya sa Bible, nga persado siya, she girded her loins with strength and strengthened her arms. So, bot silingon, ini nga babae, healthy brad. And healthy ka kung may disiplina ka sa sarili mo. Healthy ka kung kabalo ka ano ang bawal sa imo lawas. Kaya kanang healthy kanang healthy, way na gina-wish, gina-earn na, gina-trabaho na, amen? Gina-disiplina mo kaugalingon. Hindi na nga irigalo lang sa Ginoo. Yes, gapri kita healthy lifestyle. Pero dapat ubrahan nato na product na sa discipline. Amen? Gapri ka healthy lifestyle o healthy life. Pero sige ka man ML. Kapulaw ka ML. Tapos gapri ka nga, tadi lo tagaan mo ko lawas, tadi magpirsado ako, maging mabakod ako. Paano mabakod? Amen? Pray ka sang healthy life, healthy body. Tapos kada kaon mo, soft drinks. Dugay-dugay, chichirya. Kamu na lang nakaubo sa tinda ni Ate Anabildra sa... Ay, nako. Paglantaw, tas basurahan, puro chichirya. Tapos karong gapray ka sa healthy body. Migo pa ta? Nga membro? Disiplina na. Ginaubra na ang pagiging healthy. So, amo ni nga babae. That's why, blessing siya. Naatipan niya iya pamilya. Kung ikaw nanay, masakiton ka, paano mo matipan imo kabataan? Paano mo ma-fulfill ang imo nga duty as a wife, as a mother? Kung masakiton ka. Siling ni Mister, Mang, may niluto ka diya? Ay, luya ko pang ba? Ginaano ko ba? O, natrangkaso ko? O, gasakit ang ako nga gapalpitit, abi ko pang, way ko katigang, way ko kaluto. O, gapalpitit ka kasi ka lang pangapi, nga pangapi. Mas damo ka pa kape kaysa tubig. Hello? Di ka kulbaan sila, di ka magsige palpitit sila nga. Aga, udto hapon. Tapos kaon, kape naman. Tapos panyapon. O, anong resulta? Diba? So, for ang aton performance, hindi kita ka-perform sang tama. Kaya nga aman, sickly kita. Pero kung healthy ka, healthy man ang family, healthy man imo performance. Amo ganyan na sila yung bawal magkasakit. No? Likawan ta magkasakit. Pero matabo na siya kung kita may disiplina. Oh. Pag may hambal ang doktor, iwasan mo na ni, dapat tani magpati ta. No? Siling pagani, dapat kita ang doktor sa sarili ta. Kaya ikaw man nakabalo, doktor ya, way man nagabatsyag para sa imo, ikaw man nagabatsyag. Pag siling mo nga, lain na pamatsyag ko, basin dito sa nakaon ko. Next time, likawan ko na to. Oh. Biskan ano kahambal sa doktor, iwasan mo na ni. O dok. Pag-abot dito sa bahay, way man si doktor diri daw patas ka kay dandan. Di ba dan, bawal na sa imo kay ginadialysis ka? Sige lang, i-dialysis man ko, madula man ni pag-dialysis sa ako na, din si dandan subong. Inahambalan nga bawal kay ginadialysis, may pagkaon nga once dialysis ka, damo na bawal. Kag kundi mo na sundon, number 1 maguba, dialyzer. Katong machine nga gasala sang higko, dali ito maguba. Kaya double time siya. Itagpila tong dialyzer. Tag 2,000, 3,000. Baklon mo to, way mo to labot dito. Personal mo na nga baklon. Amo to mag-filter
tuksin sa aton lawas. So dapat maging kita, disiplinado kita. Amen? Why na tatuba, brad? Why na tatanduway? Why na ta-red horse? Pero kisa nabalda ta sa mga energy drink, sobra kape, wala japon ta. Sobra pa to sa red horse, brad, kag tanduway. Oh, muna nga kung gusto pa ta mapuslan sa Ginoo, aton disiplinahon aton kaugalingon. Amen? Para pareho sa ini nga babae, mabakod siya, no? Strengtheneth her arms. Strengtheneth her arms. Ano pa? Okay? Physical health and development. Aton makita sa ini nga babae. Okay. Verse number 18. Verse 18. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. Ano ida? Verse 19. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. Verse number 24. She maketh fine linen, and sealeth it, and delivereth girdles unto the merchants. O, ano ini nga babae? Ini virtuous woman. Manufacturing. Naga-manufacture siya. Siya mismo nagahimo. Okay? Siya mismo ang gaobra. Siya mismo ang nagahimo sang iyang merchandise, ang iyang product. Siling niya, she perceiveth that her merchandise is good. She makes sure nga ang iya product nami quality. No? Nagabaligya siya. So hindi nga babae nagabaligya, may product siya. Verse 19, she stretcheth out her hand to the poor. She layeth her hands to the spindle. Ano ning spindle? Kung maghimo ka sang lubid, kana ba lang ginalibot-libutan sang lubid? Kanang butangan mo ba? Kanang iya mo muna. Oh. Spindle ang tawag na ng mo. Ano ang distaff? Stick na siya. Katong stick, nga dito mo ibutang, bulambod, For example, naghimo ka lubid, dito mo siya tapos may ara siya gamay handle, nga iya mo na, i-roll. Oh, para mag-roll siya. Ang tawag siya na spindle and distaff. So, partner na sila. So, siling dire, sa verse number 19, she layeth her hands to the spindle and her hands hold to the distaff. And then verse 24, she maketh fine linen. Nagahimo siya sang tela, linen. Then, and sealeth it, ginabaligya niya. So, ini nga babae, damo siya balano, nagapangluto siya, nagabakal siya, nagatanom siya. Subong naman, manufacture siya. Ara pa, verse 13. Verse 13. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Ato na kayo na. Tapos, verse 19, ato makita, ano na siya? Textile. Ano iya product? Textile. Ano gina-manufacture niya? Textile. Mga kumot, o ano pa na? No? Mga tila. Mga coverings. Verse number 22. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. No? Ano tawag sila? Ginaburda-burdahan pa niya. Verse 22, coverings of tapestry. May design pa. Ang iyang atilang ang ginabaligya. Clothing, silk and purple. So damo, hindi nga babae sa nabalaan mga kabiyanan. And no wonder, gitawag siya virtuous woman. Amen? Ga-manufacture siya. Kabalo siya. Siguro, available ang raw material. May mga raw material dira sa kilid. That's why sila niya, sayang ni, pwede ko ni magamit. Pwede ko ni ma-incomean. So, hindi nga babae, nag-come up sa idea. So, very creative siya. Para sa iya, silang gani, itong ibang mga tao, ng common ng babatian nato, sila may pera sa basura. Ang iba, para sa ibang basura, pero para sa ibang nga mga tao nga businessman, ini kwarta ni.
Amo ni nga babae. Para sa iban, ini nga materials, way na pulos, patapon na. Pero sa iya, brad, makwartahan niya. So, kanami, no, ng mga babae, amo na ba? Nga, very creative sila. Ano sila? Ang ilang mind, ang ilang thinking, ang ilang very sharp ba? Kabalo sila mag-isip, paano ko ni ma-merchandise, paano ko ni ma-translate, okay, into goods nga pwede ko makwartahan. Amo na siya, very ni nga babae, mga kabiyanan. Okay, merchandise. So, silingon, like I said before, mga nanay, lantawa sa palibot mo. Actually, damo ta sang pwede tani nga ma-incomean kung willing lang ta. Amen? Nga no need na sang dako nga income, brad. I mean, dako nga kapital. Pila ba lang ng barbecue? Siguro, may 5,000 ka, pwede ka na ka-start barbecue. Pila ba lang itong tuhugan? Oh, sige, pahimo ka parilyahan. Oh, tapos uling. Tapos ano? O di ako sa mga kanto-kanto. O, di ba? O, mga lalaki, brad. O, pila ka ron, kapital. O, sige, magkapital ka, 2,000, 3,000. O, balot. Tapos, ano ka dira? Amen? Di ka naman kailangan sang dako, gid nga pwesto, nga magkarakila ka. Lantawan na magkilid-kilid, gamay lang nga trapal. Pulongkuan, lamisa gamay, tapos container may tubig, daong na, kasi sinamakan. Okay na. Hello? Diba? Problema sa aton, kaya pamili, abita. Ako, pastor, patindahon mo ko des kilid-kilid. Oh, di ba masyado tang ano? Pero kung luya kita mga abiyan, bulig sa aton family kag sa church, pwede kung gusto ta. Okay? So, ini nga babae aton makita. Alright? And then, of course, verse 20. Verse 20. Basahon ta, ready go. She stretched out her hand to the poor. Yes, she reached forth her hands to the needy. Ano siya? She was generous. No? Generous, mabinuligon. Sino iya ginabuligan? Siling sa Bible, ang iya nga kamot, why niya withhold. No? He stretched out her hand to the poor. Yes, she reached forth her hands to the needy. Hindi siya dalok nga babae. Of course, may ara siya pwede ibulig gaman kay madiskarte nga babae. Kay ini nga babae hindi tamad. Amen? Ini nga nanay kabalo kung ano ang paano siya magkaroon siyang income. And no wonder, mga abiyan, may ibulig siya. Oh? May ibulig siya. Kag hindi siya dalok nga klase nga pagkababae. Siguro hindi na siya ginapangayuan o ginapalapitan, siya na mismo ang nag-extend sang bulig. Sinabi, reacheth forth her hands to the needy. Subo ba yan na, nang may taong emergency, palapit sa imo, tapos way kagid mabulig? Ba? No? Sinsya gid, no? Kaya gustuhon ko man tani, pero pasinsya, way gid ko subong. O mga muna. Pero kung madiskarte, tabisan gamay lang, mayara tayo bulig. Diba? So, ini nga babae, mga abiyan, generous, no? Giver siya. Mabinuligon siya. What else? Ano pa? Verse 20 again, sinindre, she stretched out her hand to the poor, yes, reached forth her hands to the needy. Ano ina? Hospitable. Kabalo siya mag-accommodate sa mga tao nga may kailangan. And of course, isa sa mga qualities sa babae, inang pagiging thrift. Ano nang thrift? Oh, thrifty ba? Kabalo mag-budget, kabalo maghawid sang kwarta. Kumbaga masinop, kumbaga ano siya abiyan? Reliable ba? No? Responsible. Mga babae, ara pa mo? Lalo ang mga nanay. Responsible ba mo kung kamo pahawidon? Kulang pagani, pastor. Bisan gamay lang. Importante ang priority.
No? Hindi ta magbakal, hindi ka mo magbakal sang hindi importante. No? Dapat kabalo ta mag-identify ano ang need, ano ang importante. So ang basic dapat pagkaon, kuryente, tubig, sudan, ang bayo makaagwanta na, di ka mapatay kung di ka kabakal bayo 2 ka tuig, 3 ka tuig. Pero kung way ka pagkaon, 2 ka kalan-an, 3 kalan-an, magputi mata mo. Amo nang di magwanta. Oh? Nami kabayo, pero way ka man pamahaw. Way ka panyaga. Sige ka ng paghangkab ka hangin. Giuna mong bayo, giuna mong hot oil kaysa sudan. May hot oil ka, pero way ka man kurente, kay giutdan ka sukutiko, kay way ka kabayad. Ang inog bayad sa kurente, gipa-hot oil mo. O, tianhon mo na karon. Guwapa ka tuod, nabi buhok mo. Way man kurente sa balay mo. Amen? So dapat kabaluta mag-identify ano ang need, ano ang importante, ano ang priority. Kung may income si mister, may intrigo si mister, o ikaw naka-income ka, dapat kabalo ka din unahon. Higit sa lahat, dapat may savings ka for emergency purposes. Paano ta makasaving, pastor, kay damo man ta ginautang? O mo na problema gani. Okay lang nang utang ka kung emergency purposes, kaya intindi ta sina. Pero kung nag-utang ka, for the sake lang may ara ka butang, may appliances ka, may gadget ka, mali na. Hindi na siya responsible na pagpangutang. That is unacceptable. Amen? Hindi mo ginamalikawan, makautang man ta. Pero I hope and pray nga dapat makonsider nato nga tama. No? Legitimate ba? Legit. Ano ba ta? Daw gala, igibuot ninyo ba? Basta mo ganun na topic ko daw. Ano yan? Sige, tapuso na lang nato ni kay basi di na ka mo manyapon naman unya ba. Gano. Hindi pulong ni sa Dios. Amen. Ano mag-enjoy kita? Kaya kita man tanan sini. No? Ako man upod man sini. Misis ko si Mambik, kay pamilya man ni pang pinamilya man ni nga lesson. Reminder ni sa aton tanan. Kag nami kita ni kung kita mahimo ta nga virtuous woman. Hindi man aksidente gibutang sa Bible para mangin guide naton tanan. So I hope nga malipayon kita, ma-remind kita subong nga gabi. Okay, ato ni padayon next Sunday, next Wednesday gali. Tindo kita please. Tindo kita. Dear God, salamat sini nga tion, salamat Lord sa lesson about sini nga virtuous woman. Help us Lord nga tani may makuha pa kami kag ma-apply namon ini. Kapati